Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating 9 a.m. devotion, no? Isang malaking karangalan po na makasama po namin kayo dito po sa ating pang-araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor JR, isa po sa mga pastors dito sa Victory. At kasama ko po ang isa sa ating campus missionary, si Erwin. Erwin, bati ka muna. Hello, good morning everyone. So thank you po, Pastor JR, for inviting me here sa 9 a.m. devotions po natin. Yes. So lagi ko lang po kayong pinanonood sa mga devotions sa mga pastors po natin. So sobra po, such a privilege po na makasama po kayo dito po sa devotion natin. Yes. Well, privilege naman natin lahat ito na tayo yung makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kapatid. And today we will talk about age and aging well. Okay? Well, ayaw nating tumanda ng walang pinagkatandaan, ika nga, di ba? So, bago ako magpasimula, ilang taon ka na ba, Erwin? 35 na po, Pastor JR. Wow, 35. Parang lalo ako, mukhang tumanda lalo ako. Ako kasi tiwan na ako, tiwan. Tiwan. Hindi. 50 na ako, no? Last July. So, parang kahit paano, parang anak na rin kita. Alright? Ako'y galing sa Generation X. Ikaw, ano bang generation ka? Of course, millennials po. Millennials generation. Grabe. Talagang pag naririnig ko yan, lalo akong tumatanda, no? Well, that's good kasi we represent two different generation and I hope yung mga viewers natin ay may matututunan, no? Mula sa Word of God, mula sa dalawang magkaibang henerasyon. Alright? So, sige. Let's start. Let's dig in. Pag-usapan natin ito. Pwede mo bang basahin yung ating text? Sige po. Yun, sa Proverbs 16, verse 31, sa ESV po. So, sabi dito, is gray hair is a crown of glory. It is gain in a righteous life. So, yun po, Pastor JR. Wow. Gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life. This is God's word for every one of us. Now, gray hair. No? Sa Tagalog, puting buhok. No? Pero pag in-English natin yan, white hair. Pero ang totoo yan sa English, it's gray hair. No? At kapag nakakita tayo ng puting buhok, no, sa ulo natin, no? In my case, sa konti kong buhok. No? Ibig sabihin nun, tumatanda na tayo. Yeah. Yan ang ibig sabihin niyan. Pagka nakakita ka na ng puting buhok sa misis mo, naku, tumatanda na ang misis mo. Meron na rin po ako, Pastor JR. Madami na rin po akong uban. Baka naman lang yan, genetics lang yan. Sa akin, talagang nagkaroon ng puting buhok dahil sa edad. No? Pero, ika nga, bakit yung mga tao parang ayaw tumanda? Yeah? Ano sabi na? Nobody wants to get old. Yeah? Ano masasabi mo doon, Erwin? Ano po actually, in our culture po talaga ngayon, makikita po natin yung mga tao talaga, ayaw po talaga tumanda. So, lahat gagawin po, magpapa-dye ng hair, siguro nga po, para yung iba, glutathione or anything na pwede pong matanggal yung mga wrinkles or... Botox. Ano po? Botox. Ayun, Botox. Tapos, actually nga po, Pastor Jer, isa po sa pinaka nagustuhan ko pong challenge yung ginawa sa akin, isa push-ups. Kasi po, at least pampabata. Pampaliit ng tummy, oo. So, yun. So, may mga tao na pupunta ng gym para lang bumata ang itsura. Kasi yun po yung goal nila eh. Gusto nila that they will look young. Yeah. So, yun po. Oo. Bakit pa nila gustong maging bata kahit tumatanda naman? Bakit gusto pa nila magbukang bata? Ano ba yung ibig sabihin pagkabata ka pa? Kasi po pagkabata ka pa, Pastor JR, ang dami mong pwedeng magawa eh. Parang pili mo, kunyari, yung mga dating, pag babalik kami yung mga childhood memories mo, parang ngayon hindi mo naman siyang magawa eh. So full of energy. Pagkabata po, full of energy. Lalo na siguro kapag, halimbawa, kung in any sports, makikita po natin yan. Lalo na yung mga siguro, simulan po natin, from 12 to
kunyari 18, ako, yan po yung mga prime nila Oo. hanggang 30. So yun po, sobrang kalakasan. Yun po yung tinatawag nilang prime. Oo. Parang sa basketball, ito yung prime niya ngayon. Tama, Yung po, tama. Pastor Jeff. Alam mo, hindi mo na itatanong, mula elementary hanggang high school, player ako eh. No? Ay, Oo, talagang, Anong sports po, Pastor Jeff? ang main sports ko talaga, volleyball. Okay? Pero naglalaro din ako ng badminton, naglaro din ako ng, tawag dito, high jump, naglaro ako ng high jump. So mataas po kayo tumalon, Pastor Jeff? Hindi. Totoo yun, pagkabata ka, feeling mo, makagawa mo ang lahat, no? Talagang, minsan nga, reckless ka eh. Di ba? No? So, sabi mo, pagkabata, parang full of energy. Makagawa mo ang lahat. Di ba? Meron nga ditong verse. Naalala ko, ikaw nagbigay ng verse nito sa akin eh, yung Proverbs 20:29. Opo. Basahin mo nga. Sige po, sabi doon, you may be admired for vigor, but gray hair gives prestige to old age. Oh. Yung po yung sa may The Message. The Message. Opo. Pero basahin ko na rin po yung sa ESV. The glory of young men is their strength, but the splendor of old men is their gray hairs. Yung po yung sabi. Oo, tama, no? Yung, ikaw medyo bata ka pa eh, no? Sabi nila, ang peak daw ng kabataan natin, ng edad natin is yung 30 to 33, no? So, after that, downhill na lahat. So, medyo pa downhill na tayo. Pero ikaw medyo bata ka pa rin. Kasi pagkabata tayo, diba, anong meron tayo? Meron tayo, sabi mo nga, may lakas tayo, vigor, energy, punong-puno ka ng drive, and that's good. Okay? That's good. Naging bata rin naman ako, naging bata ka rin, diba? Mga youthful years natin. Punong-puno tayo ng lakas. Pero ang problema, kulang tayo sa experience. Yeah. Marami lang tayong ang tawag doon, yung mastig lang tayo, pero kulang tayo sa karanasan. Yeah. And ako, naalala ko noon, bro, nung medyo bata-bata ako, I was really full of pride. Kahit Kristiyano na ako, no? Kahit pastor na nga ako eh. No? Dahil medyo bata pa ako noon, I was full of pride. I thought, I know it all. No? Parang alam ko lahat. Kaya kong lahat. Kahit ako lang mag-isa. On my own, by myself, alone. Yeah? Nasubukan mo ba yan? Nakan ba mang buhay yan? Ay, opo, Pastor Jeff. Of course, parehas din po tayo. Yung sinabi nga po dito, yung sa may the glory of young men is their strength. So, kung makikita niyo po talaga, parang hindi lang po strength eh. Minsan po, nung kabataan po talaga, may yabang. Siguro po, magkwento na rin po, Pastor Jan, kahit onti lang po, maiksi lang. Siyempre, kayo po dati nag-sports po kayo volleyball. Ako naman po basketball. So, yung mga during at high school, college days po, talagang favorite ko po yan, yung basketball na yan. So, may mga times po na, alam niyo po yung term na bakaw, yung hindi ka na mamasa, gusto mo lahatin na lang ng score, because of you're so young, gusto mo makuha yung glory lahat, na wala kang pakialam sa team, mga ganun po. Tapos, at the same time nga po, Pastor JR, yung siyempre, yung yabang, may may kasabihan po dati na mas pa okay daw maging mayabang kaysa sa mayaman. Kasi daw po ang yaman nauubos, ang yabang hindi daw po nauubos. Pero of course, hindi po ako naniniwala na po. Amen daw, sabi ng dog ko. Pati dog ko nag-i-amen, mayabang ka daw noon. Well, ganun talaga, ganun talaga ata pagkabata, kasi nga, daming energy sa katawan, Pero wala tayong karanasan. And you see, wisdom comes from experience. Yeah? But in the passing of time, nung unti-unti nagkakaroon na tayo ng gray hair, lalo na ako nagkakaroon na ng gray hair, in my case, nauubusan na rin ako ng buhok, I gained experience. Di ba? Di ba? Ano yung kasabihan natin dyan? Yung ano po ba yun? Ano po ba yun?
Experience is Experience is the best teacher. Experience Yan, is the oo best nga po. teacher. Oo, di ba? Mm. Pero ang tanong ko sa iyo, Erwin, naniniwala ka ba talaga doon? Ako po, of course, siguro nga po, dahil, actually, Pastor Jer, naniniwala po that the experience is the best teacher. Kasi nga po, dahil sa dami ng mga experience na gano'n, lalo na, yung kabataan mo, ang dami mong naranasan, tapos ma-explain na, ito nga, baka ito yung nagturo sa akin na kung ano ako ngayon. So, yun po yung pananaw ko po doon, Pastor Jer. Pero alam mo, merong kanta si Gary Valenciano, naalam mo ba yun? Yung Di na Natuto. Opo. Alam Diyan ko po ka yun, na Pastor Jer. naman. Tinutukso-tukso, di na natuto. Yeah. Opo. Maraming tao kumanta niyan. No? Sa buhay nila, kumanta sila, di na natuto. Sabihin, tumanda sila, pero patuloy lang kinakanta yun. Di na natuto. Yeah. Ito yung tinatawag natin ng mga taong tumanda na walang pinagkatandaan. Pero marami silang naranasan. Yeah. At siguro may kakilala kang ganyan, yung ang daming karanasan, pero hindi pa rin natututo. Yeah, sa kanilang karanasan. Yung mga taong paulit-ulit na lang na naloloko, o paulit-ulit na lang nasasaktan, o sabi ng ibang mga dalaga, ouch! or paulit-ulit na lang din na nakasasakit ng kapwa, di ba? May kasabihan tayo, may nabasa akong quote noon, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Yeah? And so many people, we can say, na talagang shame on you, kasi paulit-ulit na lang nagkakamali eh. Sa opisina, ilang beses nang natanggal sa trabaho kasi lagi na lang, paulit-ulit, laging late. Natanggal sa trabaho dahil late. Doon sa susunod na trabaho, late pa rin. Yeah? So, tumandang walang pinagkatandaan. Yeah? So, ako personally, I don't believe in the saying na yung experience is the best teacher. Yeah? So, sa palagay mo, ano ang best teacher? Siguro po sa akin, of course, ngayon po na nakakabasa po tayo ng Word ni God, and of course, a lot of mentors po, marami tayong mentors, marami tayong papakinggan ng Word ni God. For me po ngayon, the Holy Spirit is the best teacher. Yun po, Pastor Jehan. I totally agree with you 101%. As Christians, ang Holy Spirit talaga yung the best teacher natin. Spiritually speaking, it's the Holy Spirit that teach us. Okay? Pero practically speaking, okay, ano yung mako-consider natin na best teacher? Okay? Practically speaking. No, siguro yung kasabihan natin, yung experience of the best teacher, gusto ko lang siyang i-tweak ng konti. No? Madalas sinasabi ko to a well-evaluated experience is the best teacher. Ulitin ko, a well-evaluated experience is the best teacher. No? Maraming tao, nagkamali lang, pero walang natutunan. Kaya nagkamali ulit. Tama? Yes po. So, ang tanong, dun sa pagkakamali mo, may natutunan ka ba? Yeah. May natutunan ba tayo? Parang sa exam lang, di ba? Pag nagkamali, yeah, tapos pag chinek, kala mo tama yung sagot mo, tapos di tama yung sagot ko, alam ko lalo sa math. Tapos pag chinek, pinakita yung tamang solution. Yeah. Tapos hindi mo na basta-basta malimutan kasi natutunan mo na kung saan ka nagkamali. So, ang tanong, natuto ka ba sa pagkakamali mo? Whether it is in a relationship, about finances, about work, about family, may natutunan ba? Or paulit-ulit lang yung pagkakamali mo? Kaya sabi sa text natin, gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life. No? Nakukuha daw ito sa matuwid na pamumuhay.
So sa mga pagkakamali natin, ang tanong, naitutuwid ba yung buhay natin? Yeah? Naitutuwid ba yung mga pagkakamali natin? May natutunan ba tayo? Yeah? Ikaw, Erwin, meron ka bang natutunan sa isang pagkakamali? Ay, nako po, madami po. Sobra, Pastor JR. Siguro po, ito po, katulad po ng ganito, yung, of course, bilang campus missionary po, siyempre, nagpipreach din po tayo. So, first preaching ko po, Pastor JR, confident ako. Kasi parang okay lang naman. Parang alam ko na kung saan patutungo yan. Sige lang. So, sobrang confident po ako na parang okay to, kahit wala akong notes, keynote lang, kaya ko naman na to, parang ganun. Kasi nakikita ko naman sa mga pastors, parang ang dali-dali naman na ginagawa. Parang, siguro kaya ko yan pagka nandun na ako. Aba, Pastor JR, nandun na po ako sa stage. That's another story. Kasi kinabahan na po ako. Hindi ko na ma-internalize yung mga yung mga minemorize ko. Yes. Hindi na lumalabas sa bibig ko. So I've learned a lot from that. So yun nga po na parang hindi mo pwedeng basta-bastahin. Kailangan aralin mo talaga. Tas sa alin may notes ka talaga. At the same time, you have to ask the Holy Spirit na you have to rely on Him. Na, Lord, I need you. Kasi hindi po on our own we can't eh. So yun po, may mga ganun po. Ang dami po mga ganung experiences po. Alam mo, Erwin, iba kasi yung iba kasi yung alam mo lang, yung you know it, no? Kasi nakita mo sa mga preacher, ganun lang pa, alam ko na. Iba yung alam mo lang, at iba rin yung natutunan mo talaga. Yun. Yeah? Iba kasi yung tawag nila yung theorist, yung puro theory ka. Iba rin yung practitioner ka. Yeah. Yung iba, marami theory lang. Nung nangyari sa kanila, ganun pala yun, ganun pala. Pero, hindi nila napapractice. Kaya pagdating nung oras na eto na naman yung situation, dahil hindi nga nila na-practice, wala, ganun ulit. Bagsak na naman. Yeah. Alam mo, meron akong napanood na movie, ang title niya is A Family Man. Okay, featuring Gerard Butler. No? Sikat na artista to, maraming pelikula to. At doon sa pelikula, isa siyang headhunter ng isang malaking recruitment agency, yung naghahanap ng mga i-hire. Okay? Doon, sa pelikulang yon, sabi niya, he was trying to convince ang isang employer na i-hire yung isang magaling pero medyo matanda na engineer. Ayaw nila i-hire kasi matanda na. So ito yung sinabi niya doon sa employer. Sabi niya, he has experience no degree can match. Okay? He has made all the mistakes a guy half his age hasn't made yet, but will. That guy, he will commit a mistake, yung young guy na yon. Pero itong matandang engineer, na-commit na yung mga mistakes na yon. At sabi niya, he has learned from them all. Okay? And the employer ended up hiring the older engineer. You see, yung pagiging bata, Erwin, dumaan naman tayo dyan eh. Yeah? Enjoyable talaga. Yeah? Masarap talaga. At maganda talaga yung bata ka at feeling bata ka palagi. Yeah? But being old is also good. No? We should not despise yung pagiging old, yung pagtanda natin, o kaya yung mga matatanda. Alright? No? Kasi maganda yun pagka meron kang pinagkatandaan. Siyempre, hindi yung wala kang pinagkatandaan. Diba? Yung madalas na sinasabi ng mga matatandaan, tumanda kang walang pinagkatandaan. In the Bible, kasi yung gray hair represents wisdom brought about by the wealth of experience nung matanda na yon, no? Yung iba, bad experience, yung iba, good experience, pero sa lahat ng yon, may natutunan yung tao. Kaya tinawag yun na gray hair. Okay? It is a crown of glory. Because in all his experience, whether bad or good, meron siyang natutunan. And bumalik ulit sa akin yung verse na binanggit mo sa akin. Yung, the glory of a young man is their strength. Pero sa second line, sabi niya, but the splendor of the old men is their gray hair.
Yeah. So, ikaw, di ba, age 35 ka naman, sabi medyo nag-mature ka na ng konti, di ba? Mm. Iba na yung ano mo di ba? Yung pananaw mo sa buhay, tama? Oh, yes po. Oo. So, ikaw, ano bang mga, siguro you can share to us at least one great lessons na natutunan mo sa experience mo bilang tatay o bilang asawa. Siguro po, Pastor Jer, laking bagay po talaga yung as you grow older. Kasi po, ngayon, nagkaroon po ako ng anak, mas naging responsible ako na when comes yun, pagsisave ng money. Yes. Tapos yun, nag-insurance din kami, yung ng asawa ko, pati si Yuan. Tapos, lagi kong iniisip na rin po talaga yung family ko ngayon. Kasi dati nun, parang at the young age, laging iniisip ko lang sarili mo lang. Ngayon po, iniisip ko na yung family si Len, si Yuan po. Yun po, Pastor JR. Oo, no? Ang dami nating natutunan. Lalo na nung humawa ka ng baby, di ba? Parang all of a sudden, your life turned around. Yeah, nagkaroon talaga ng maturity. It comes by experience. Iba kasi yung maranasan mo yun, yung may bata kang hawak. Iba yung alam mo, masarap yung may baby, iba yun eh. Alam mo lang yun. Pero pag humawa ka na ng sarili mong anak, nag-iiba talaga yung pananaw natin, ano? I could vividly remember nung una akong hinawakan yung anak ko eh. Saka yung una kong pinatulog yung anak ko dito. Grabe, iba talaga yung nagawa sa akin. No? That is because we experience it. Yeah? So, itong maturity natin in life is brought about by many experiences na ini-evaluate natin. Lalo na pag nagkamali tayo. No? I-evaluate natin. Truth be told, sa totoo lang, mas marami tayong natututunan dun sa mga failures kaysa sa success. Sa totoo lang. No? Kaya mga kabataan, huwag kayong matakot magkamali. Kasi mas maraming matututunan sa pagkakamali. Naalala ko si George St. Pierre. Nanonood ka ba ng MMA? Yes po, UFC. Isa to sa mga favorite MMA fighter ko. No? He is considered as one of the greatest of all time. No? If not the greatest, one of the greatest of all time sa MMA history. Okay? At may sinabi siya, matapos siyang matalo kay Matt Serra. No? I think ito lang yung isang pagkatalo niya. Si Matt Serra napakaliit. No? Parang ganyan sila, oh. Matangkad siya, tas maliit si Matt Serra. Pero natalo siya. At very devastating yung pagkakatalo niya. Alam mo kung ano sabi niya? Sabi niya, it was the greatest thing that ever happened to me. Grabe, ano? It was the greatest thing that ever happened to me. You know, after some time, lumaglaban sila ulit, tinalo niya si Matt Serra and he became the UFC welterweight champion of the world. At alam mo, mula nun din na siya natalo. He retired as a champion and considered the greatest of all time. Ano nangyari kay GSP? No? Nung natalo siya kay Matt Serra? Bakit sinabi niya it's the greatest experience, greatest thing that ever happened to him? Sabi kasi ni GSP, natutunan daw niya kung ano yung weaknesses niya. Na-expose yung weaknesses niya, and then he worked on his experience, weaknesses, pinagaling niya yon until he became a better fighter. And siya ngayon naging best fighter of all. No? So, gray-haired people, mga kapatid, are battle-scarred. May mga, may mga sugat yan dahil sa gera. No? May mga experience sila sa buhay na yung mga kabataan hindi pa nararanasan. Okay? That's why they are a good source of wisdom. Yeah? Erwin, siguro sa'yo, marami, dahil campus missionary ka, maraming lumalapit sa'yo para magpa-counsel na, di ba? Opo. Oo. At siguro, laking pasasalamat nila sa'yo dahil itong mga kabataan na to na dati walang direksyon nung nakakilala sa Panginoon at nakilala ka. Yeah, yung karanasan mo at yung wisdom mo dahil doon sa karanasan mo na i-share mo na sa kanila, tama? Oo. Tsaka Pastor JR, dahil yun din po yung natutunan ko, lang po sa mga leader ko rin po at yung mga nauna, which is in generation nyo rin po, Pastor JR. Kaya nagpapasalamat din po ako sa
henerasyon nyo po Oo. na at least naipasa nyo po kung ano yung mga natutunan nyo sa amin. At yun ang po yung pinapasa namin Yes. sa mga susunod na henerasyon. Speaking of papasa, Erwin, kung meron kang maipapasang wisdom sa mga kabataan natin ngayon, base dito sa pinag-usapan natin, ano ang maipapasa mong wisdom sa kanila? Siguro po yung yung kabataan po, hindi siya panghabang buhay. So natatapos din po yung kabataan. Ibig sabihin po na we have to embrace the season of our life right now. Don't skip it. Wag nating madaliin. Kasi tatanda rin po tayo. And from there, marami po tayong matututunan at Yes. maipapamana rin po Yes. natin True. sa mga magiging anak po o sa mga darating na henerasyon po. Yun po, Pastor Jeff. Ako, kung meron naman akong ma-share sa mga kabataan ngayon, is this, huwag tayong maging mayabang. No? Huwag nating yabangan yung mga nakatatanda sa atin. Lalo na yung mga magulang natin. No, maaaring hindi alam nung magulang mo paano gumamit ng app. Baka nga hindi sila marunong gumamit. Dahil, iPad, din nila alam gamitin. Pero huwag tayong maging cocky, mga kabataan. Kasi sa totoo lang, maaaring hindi namin alam yung mga latest technology ngayon. Pero yung mga matatanda, merong wisdom na pwedeng nyong matutunan in life. Maybe not in technology, but in real life. Yeah? Yun yung aming pwedeng maipagmalaki. Yes po. So, maaring wala kaming maituro sa inyo in terms of technology, in terms of mga latest ngayon. But in terms of life, we can share to you lots of treasures of wisdom. Yeah? Kasi ang mga may edad, marami na silang napagdaanan. At kapag itong mga may edad na ito ay ini-evaluate nila palagi ang kanilang buhay, lalo na kapag yung mga may edad ay gusto nila yung mabuhay ng may takot sa Diyos, gusto nila mabuhay ng matuwid sa Diyos, I tell you, if you find someone na matanda na gano'n, may takot sa Diyos, gustong mabuhay ng matuwid sa Diyos, I tell you, you will learn a lot and your life will be much, much better. Lesser pain, lesser stress, kasi yung natutunan nila, yung pagkakamali nila, maaaring hindi mo na maging pagkakamali. Yeah? So even as young as you are, maganda rin po ma-encounter nyo si Jesus. Yun po. Ma-encounter nyo yung Holy Spirit. Kasi siya talaga yung tunay na teacher natin. Yeah? So, I hope natuto kayo. No? Tandaan po natin, masarap maging bata, pero masarap din maging matanda. Yeah? Huwag po tayo matakot tumanda, mga kasing edad na namin o yung mga huwag pa tayong matakot tumanda kasi there's blessing in gray hair. And tayo po bilang older generation, we can impart our wisdom, ating mga experience sa ating mga next generation. And by that, we can become a blessing. Yeah? So Erwin, thank you for being a blessing sa ating mga young people, no? Mga nababasa ko sa Facebook, pag sila nag-note, talagang nagpapasalamat sila sa mga campus missionary. Yung mga taga San Pedro, nagpapasalamat sa iyo. Thank you for doing that sa ating mga kabataan. Alright? Thank you rin po, Pastor JR. Thank you so much po for our church and of course to our Lord Jesus Christ po for giving us the privilege po to reach out for the next generation. Amen. Amen. With that, tapusin natin ito sa isang maikling panalangin. Erwin, pwede bang panalangin ka? Sige po. Sige. Can we all pray? Lord, thank you. Lord, for the wise teachings in the book of Proverbs. Lord, thank you na at pinaka-buod nga ito, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lord, I pray that right now, Lord, Lord, blessing, Lord, pagpapala yung kapag kami tumatanda because we've learned a lot and there's a wisdom behind that, God. And I pray, thank you that experiences and failures without you, Jesus, will produce
will not produce wisdom, God. Lord, I pray, Lord, na we need you in our life. Lord, sa lahat ng mga nanonood dito, Lord, I pray, Lord, na hindi lamang po yung karanasan sa buhay ang ang maraming matututunan, Panginoon. Lord, kailangan namin kayo sa buhay namin, oh God. And I, Lord, thank you, God, for this privilege, Lord, na pag-usapan namin, Lord, yung the now generation, the next generation, oh God. Lord, I pray, Lord, alisin niyo po yung yabang sa bawat henerasyon. Lord, matuto kami magpaka-humble, magpakumbaba, Lord, in you. Yes, Lord, thank yes. you, kasi kailangan namin ng bawat isa, Lord. Lord, thank you. Lord, we believe that we are better together. God. Yes, In yes. Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Erwin. What a joy na makasama kita. Opo, thank you rin po, Pastor J.A. At sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Sinamahan niyo po kami again. Ako po si Pastor JR na nagsasabing ang Diyos ay laging mabuti. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Bye. Bye.